Hello! Andito naman ako at ngayon ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga bubuyog. Alam nyo ba na ang first nalalabas na female bee ay mamamatay, murderer. Yun ang una niyang gagawin. At alam nyo ba, ang mga worker bees ay kinikik out ang queen bee. Ayan, alamin po natin yan dito sa aking video. Manood po kayo, nakaka-fascinating po ang mundo ng bubuyog. At heto na po, Amazing World of Bees 101. Alam nyo ba, ang honeybee colony ay iba ang tirahan nila or saan sila namamahay compared sa mga bumblebee. Mga bumblebee doon sa may underground, sa under ng mga dahon-dahon. Ang honeybee ay dyan sa ceiling nyo, sa bahay nyo, sa mga punong kahoy, sa kabundukan. Pero habang ako'y nagdidig about mga bubuyog, ako'y lalong nafa-fascinate. Kaya promise, mafa-fascinate din kayo. Sige po, panoorin po. Thank you. Eto, honeybee, unahin natin ang honeybee colony. Kasi fascinating sila. Honeybee colony, alam niyo naman yan, na may isang queen bee sa isang colony, isa lang po. At lahat na worker bees na yan. At mayroon ding ilan-ilang drones, yung mga lalaki. So, yung mga worker bees, lahat sila ay may yung mga babaeng bees. At yung mga drones naman ay yung mga male bees lang po. At ang una nating pag-uusapan ay kung ano ang trabaho nila sa isang colony at kung gaano katagal ang buhay nila, yung lifespan nila. So, unahan natin si queen bee. Ano ang trabaho ni queen bee? Ay taga-itlog at sabi dyan, mayroon siyang iniitlog na 2,000 kada araw. At siya ang CEO ng kanilang colony at siya ang nagkukontrol sa kanyang colony or sa kanilang colony gamit ang kanyang pheromone. Naku po, itong pheromone po na ito ay magical po ito. Parang iyan ang kanyang magic wand. At meron ding pheromone ang mga worker bees. Ang lifespan ng queen bee ay 2 to 5 years. 5 years kung depende sa tatagal ng 5 years yan, depende sa health ng kanilang colony. At sandali lang, bakit? Ayan. At yung mga worker bees naman, ang mga worker bees ay mga babaeng bees, lahat ito ay babaeng bees, at lahat sila ay infertile. Hindi sila pwedeng manganak. Sinosuppress yan ni queen bee. Kinukontrol yan ni queen bee. Ano ang trabaho nila? Ay sila lahat ang gumagawa ng mga bagay-bagay sa kanilang colony. May mga nurse working bees, may mga tagalinis, may mga babysitters, sila rin yung mga nurse. May mga taga-panday, may mga forager or mga food gatherer, sila na rin ang mga police, mga security, mga sundalo, taga-depensa sa kanilang colony. Diba? Fascinating ang world ng bubuyog. Ang lifespan naman ng mga worker bees ay 5 to 7 weeks sa mga summer worker bees at tumatagal naman yung mga winter worker bees sa hanggang 6 months. Itong mga winter worker bees ay lumalabas lang ang mga yan pag autumn na. Dahil at
gamit ng pheromone ni queen, sinisigurado niyang itong mga winter worker bees ay medyo mas mataba at healthier at medyo mas malaki sila kesa sa mga summer worker bees. Dahil po kailangan nilang mabuhay or makayanan yung coldness ng winter, yung harshness ng winter. Ang mga drone bees naman, lahat ang mga ito ay mga lalaki. Ang trabaho lang ng mga ito ay para makipagtalik sa queen bee. Yun lang po. Hindi sila tumutulong sa pag-nurse, sa pag-babysit, sa pag-forage. Hindi po. Makipag-mate lang po. Tapos sa mga honeybees, namamatay kaagad ang mga iyan pag after mating. At ang lifespan nila ay mga 8 weeks lang po. Iisang reyna sa isang colony. Paano? Ganito yan. Kapag sabihin na natin ang isang colony ay andyan na lahat at kapag namatay ang queen bee or may swarming, may split ang colony nila o kaya kinik out nila yan, kinik out ng mga worker bees si queen bee. Itong pag nangyari yan, itong mga worker bees mag-uusap-usap ng mga yan at sila mismo ang magre-raise ng bagong reyna. At how do they do this? Papakainin nila yung mga selected na larvae, yung mga baby bees, mga uod na bees ng royal jelly. At ang gumagawa lang nito ng mga worker bees ay yung mga nurse worker bees. Sila lang ang nagpapakain ng royal jelly sa mga special larvae na ito. Diba sabi ko sa'yo, fascinating ang world ng bees. The more you dig into bees, the more you want to know more about them. Eto, diba sabi ko sa ba yun? Ewan ko na tawag dyan. Ang mga unang lumalabas ng new queen worker bees ay murderer kaagad mga yan. Pinapatay kaagad ang mga baby bees na fertile na pwedeng maging queen bees. Uunahin yan. Iyan ang pinakaunang ginagawa nila. At hahanapin yung mga lumabas din na queen bees, nakakompetensya niya, hahanapin niya yan. Dahil pwedeng mangyari yan na may magkasabay or simultaneous na lumabas na queen bees, new queen bees, at magpapatayan sila. Kailangang isa lang ang pwedeng mabuhay na queen bee. Kailangang isa lang. So, pero ito pa ang isang ginagawa ng new queen bee. Pag siya ay lumabas sa kanyang pugad, ay maglilinis. Lilinisan ang kanyang nilabasan at ayun, lalabas yan at papatay ng mga queen larvae at yung kanyang mga sister queens. Pagkatapos niyan, instinctively naman o hardwired, alam na nila kung anong gagawin nila sa kanilang colony. Diba? Fascinating? Bakit nga ba ang mga nasabi ko na ang mga worker bee ay kinikick out si queen bee? Totoo po yan. Ang mga worker bees, pag na-sense nila na ang queen bee ay hindi na healthy, hindi na nangingitlog, or hindi makapag-produce ng itlog, ay kinikick out siya or pinapatay din yata para at pag ginawa nila yan, pag na-kick out si queen bee o kaya pinatay na nila si queen bee na hindi makapag-itlog,
ay sila na mismo ang magre-raise ng bagong reyna nila. At ano naman yung swarming? Itong swarming naman na ito ay pag na-sense ni Queen Bee, yung reigning queen, pag na-sense niya, ang dami-dami na natin dito, kailangan nating mag-split. Ayan. At kukunin niya or kukuha siya ng kanyang worker bees at drones at sila ay aalis. Sabay-sabay silang aalis. Kaya kung minsan nagtataka kayo, bakit may grupo ng buyog dyan na lumilipad na kung saan pumupunta? Ayan po, nag-i-split po ang colony dyan dahil sobra na nilang dami. At pag nangyari ang splitting or swarming, ayan, sina worker bees na natira doon ay agad ding namang magre-raise ng kanilang queen bee. Nakaka-fascinate talaga ang world of bees, di ba? Royal jelly at pheromone. Ano nga ba ang mga ito? At para saan ba ang mga ito? Ang nagpo-produce lang ng pheromones ay ang queen bee at ang worker bee. Ang nagpo-produce lang ng royal jelly ay ang mga worker bees or ang mga worker bees na nurse. Yun ang trabaho nila. Sila lang ang pwedeng mag-produce ng royal jelly. Si queen hindi nagpo-produce ng royal jelly. Pero kumakain siya ng royal jelly. Okay, pag-usapan natin si queen bee. Ano ang mga substances na kanyang produce? May 5 klase na pheromones na kanyang produce. Para saan to? To inhibit worker bees developing the reproduction. Para tigilan yung mga worker bees na mag-develop yung kanilang reproductive system. Yung mga ovaries nila para hindi sila manganak. Ayan, ginagamit ang kanyang pheromone at ini-stop yun. Ano pa ba ang gamit ng kanyang pheromone? To attract drones, to attract yung mga male bees. Siyempre, iyan pa ang una-una niyang gawin pag siya'y lumabas na is makipag-mate, makipagtalik sa mga drones to continue the colony. Diba? Kasi sabi dyan, araw-araw nangingitlog ng 2,000 eggs each time or each day. Ginagamit din niya ang kanyang pheromone to control social order. Sasabihin niya, ikaw, ito ha, ganito mga trabaho niyo. Ayan po ang ginagamit niya. To leave a trail scent, para masundan, or trail scent, or to mark the eggs. Ito po, ginagamit niya pheromone niya para sabihin niya, itong number 1 na cup na ito ay male yan. Itong number 2 ay female yan na nurse. Itong number 3 ay ito ay forager. Itong number 4 ay ito ang aking mga retinue, yung aking mga yes madam. Ayan po, ginagamit ng queen bee ang kanyang pheromone para markahan ang kanyang mga itlog. Diba? To signal fertility status to worker bees. Ayan, yung sabi ko kanina, para ma-stop niya yung mga reproductive system ng mga worker bees. Ayan, ginagamit yung pheromone niya para, yun, magiging ano yan, kailangang i-stop ko yan. Poop! Magic, gagamitin niya yung kanyang magic wand, which is her pheromone. To maintain the queen's retinue group. Ayan, retinue group. Ano ba ito? Si queen bee, merong mga worker bees, special group ng worker bees na yes madam. Ito po yung naglilik sa kanya, nag-groom sa kanya, at nag-aalaga sa kanya. I think I've read a long time ago na may grupo din si
former Queen Elizabeth na ganito. Pero hindi naman niya, yung mga yun naman hindi nililik hindi, hindi nililik ang kanyang poet. Sorry po. Hindi po naman sila naglilikas. Ay, sorry. Close, very close friends lang niya yun. Kahit i-google nyo yan, meron yan. Si Queen Bee, meron siyang retinue group. Special, yes, madam, group. Diba? Fascinating, sabi ko, diba? At eto pa pala, ang isang gamit ng pheromone ng Queen Bee ay to influence the behavior and physiology development of larvae. Para makontrol niya yung mga behavior ng mga larvae paglaki nila. Sasabihin niya, yung pheromone niya ang magsasabi, ikaw, ganito ang trabaho mo, ito ka, magiging male drone ka, at ikaw ay lalaking nurse, worker bee. Ayan po. Yeah. Para may order ang kanilang colony, itlog pa lang sila, may marka na sila, meron na silang mga rule paglabas nila, alam na nila yan, instinct na yan, hardwired na yan, paglabas nila sa kanilang mga pugad. Si worker bee naman ay sila yung mga nagsisikret ng royal jelly at nagsisikret din sila o nag-produce din sila ng pheromone. Royal jelly ay hindi po pheromone. Iba yan. Royal jelly, ito po ang ipinapakain ng mga nurse worker bees sa mga baby larvae. At ipinapakain din nila sa kanilang reyna. Yung pheromone naman, ano naman ang gamit ng pheromone sa mga worker bees? Is ginagamit nila yan to alarm the others or the other members of the colony na may danger, or to put the other worker bees into defense mode kapag may danger. To regulate the numbers of nurses and foragers. Ayan. Sila po ang nagkukontrol din. Tinutulungan si Queen gamit ng kanilang pheromone na kikontrolin ang number ng nurses at foragers. Foragers yung mga naghahanap dyan ng nectar, nagkukulit ng mga pollen, lumalabas. Tinutulungan nila si Queen sa pagkontrol niyan gamit ng kanilang pheromone. Ano pa ba? To orient, recruit, and train workers. O, see? Parang magic one yan, ano? Sasabihin nila, halina kayo dito, ituturo namin kung anong gagawin nyo. Sila din ang magre-recruit at mag-training ng mga worker bees. Ito, ikaw taga-linis, ikaw taga-alaga, ikaw taga-forage. Diba? Lalo akong nai-intrigue sa world of bees habang ako nire-research ko ang mga ito. At ano pa ba? To mark the hive entrance so foragers can locate their hive. Ayun. Gamit ang kanilang pheromone, minamarkahan ang entrance ng kanilang hive para si forager ay hindi mahilo at alam kung saan babalik. To mark flowers. Ano to? To mark flowers. Ayan. To mark flowers daw po para itong mga forager worker bees ay hindi sayangin yung energy at ang kanilang oras na kung saan-saan po bulaklak pumupunta para alam na nila diretso kung saan pumunta. Kasi yung mga iba, ito na nakunan ko na ng nectar, wag ka nang pumunta dito, wag mong sayangin yung oras mo, pumunta ka sa iba. Ayan po.
Ano pa? To locate eggs laid by the queen. O yan. Especially yung eggs na yung magiging queen bee at para alam nila kung anong ipapakain dyan, yung royal jelly. Para alam nila kung saan o kanino papakainin yung ipapakain yung royal jelly. Lahat naman ng mga larvae papakainin yan ng royal jelly for the first 2 days. At yung the rest na hindi na. Yung queen bee na lang, yung magiging queen bee na lang ang kumakain ng royal jelly. At saka si queen. At ano pa ba? Ang gamit ng pheromone ng worker bees is for navigation. Para alam nila kung saan sila pumunta. Ayun po. Diba? Very amazing talaga ang world ng worker bees eh. Ang dami ko pang dapat matutunan. Bakit ba kasi ako na sa bees eh? Dahil nung ako nag-i-stress mode at nagbi-video ng mga bees, I find out na nakaka-de-stress sa akin. And then I started reading more about bees. At yan lang po, very short lang po yun. Pero if you want to learn more about bees, marami pong resources dyan. It's very fascinating, I'm telling you. Ang dami ko pang gustong matutunan. Iba rin po ang bumblebees. Yung pinag-usapan lang po natin ay honeybees. Iba ang bumblebees. Yun po. Bye! Thank you for watching. Like and subscribe naman dyan mga kabayan, no? Para mas gagawa pa ako ng maraming video tungkol sa mga bubuyog na ayaw nyong panoorin. Bye!